Ang cash flow ay ang galaw ng pera papasok at palabas sa isang negosyo, organisasyon, o personal na account. Ipinapakita nito kung gaano kahusay ang pamamahala ng isang negosyo sa kanilang pera para matustusan ang kanilang operasyon, mabayaran ng mga utang, at makapag-invest. Ang cash flow management ay may layunin na tiyakin na may sapat na pera ang negosyo, organisasyon, o individual upang matugunan ang mga obligasyon, mapanatili ang operasyon, at maabot ang mga layunin nito. So, una sa mga layunin ng cash flow management is para matiyak ang liquidity nito. So, kailangan may sapat na pera ang negosyo para bayaran ang mga gastusin tulad ng renta, sweldo, utilities, at utang. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang pagkaubos ng pera na maaaring magdulot ng pagkaantala sa operasyon o hindi pagbabayad ng mga obligasyon. Pangalawa is yung pag-optimize ng gamit ng pera. Mahalaga rin na ma-allocate ng maayos ang pera upang makamit ang maximum na kita at maiwasan ang idle cash. Dapat magkaroon ng balanse sa paghawak ng pera para sa agarang pangangailangan at magamit naman ang sobrang pera para sa mga investment opportunity. Kailangan suportahan pa rin ang pang-araw-araw na operasyon. Tinutulungan ng cash flow management ang negosyo na panatilihin ang tuloy-tuloy na daloy ng pera upang walang maging aberya sa operasyon. Kahit pa may pagbabago sa kita o gastos dahil sa seasonality o iba pang mga kadahilanan. Pang-apat is maiwasan ang sobrang pag-asa sa pangungutang. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng sapat na cash reserves, nababawasan ang dependency sa pag-utang. Sa ganitong paraan, nababawasan din ang gastos sa interes ng utang. Panglima is masuportahan ang strategic investment. Ang maayos na pamamahala ng cash flow ay nagbibigay daan sa negosyo na magkaroon ng sapat na pera para sa mga investment opportunities tulad ng pagpapalawak ng pasilidad, pagbili ng bagong kagamitan, at paglulunsad ng mga bagong produkto. Pang-anim is yung pagpapabuti ng financial planning at forecasting. Ang paggamit ng cash flow data ay nakakatulong sa pagpaplano ng budget, paggawa ng tamang desisyon, at pag-iwas sa mga posibleng kakulangan sa pera in the future. Mahalaga rin ito sa pagtukoy ng mga oportunidad para sa mas maayos na pagpapalakad ng negosyo. Then, lastly is yung pagpapalakas ng resiliency sa financial matter. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng buffer funds, mas handa ang negosyo sa pagharap sa mga hindi inaasahang pangyayari tulad ng biglaang gastusin o economic downturns. Meron tayong tinatawag na inflows and outflows sa cash flows. So, yung inflows, ito yung mga papasok na pera. Ito yung mga pera na kinikita, galing sa benta, investments, or galing sa utang. At yung mga palabas na pera, ito yung outflows. Ito yung pera na ginagastos, tulad ng pambayad sa bills, sweldo, o pagbili ng kagamitan. Meron naman tayong tinatawag na positive or negative na cash flow. Yung positive cash flow, ibig sabihin nito, mas maraming pumapasok na pera kaysa sa lumalabas. Good sign ito kasi ibig sabihin may sapat na pondo ang negosyo.
Ang negative cash flow naman, ibig sabihin nito, mas marami ang ginagastos kesa sa kinikita. Hindi ito laging masama, lalo na kung nag-invest para sa growth. Pero dapat, syempre, bantayan ito. These are the different types of cash flow. Una dito is yung operating cash flow. Ito yung pera mula sa pang-araw-araw na operasyon tulad ng kita sa benta at gastos sa suppliers. Next is yung investing cash flow. Ito naman yung pera na mula sa pagbili o pagbenta ng assets tulad ng bagong makina o lupa. And lastly is the financing cash flow. This one is yung pera na mula sa utang, pagbabayad ng loans, o pagbibigay ng mga dividends. Lahat na ito mapapaliwanag pa sa mga susunod na topic. Now, let us observe this cash conversion cycle. So, dito we have cash in. And in this cash in side, we have cash, of course. We have account receivable and then sales. And then, dito naman sa cash out, meron tayong materials and services na binabayaran. And then, it will now become accounts payable. So, we need to pay the accounts payable. Okay? So, ulitin natin, sa cash in, we have sales. Dito nanggagaling yung kinikita. And then, kapag meron tayong sales, then it means meron tayong account receivable. Hinihintay natin yung payment from our clients. Then, it will be now converted into a cash. So, kapag meron na tayong cash, we have the capability to pay or buy materials and services na magiging accounts payable, and then this accounts payable, kailangan natin siyang bayaran. So, this is the cycle, cash in, cash out cycle, or the cash flow cycle mismo. This is the cash conversion cycle. So, to provide more context, sa tatlong type ng cash flow, we have this operations, investing, and financing cash flow. So, let's focus muna sa inflows. Paano sila nagkakaroon ng money? Paano nagkakaroon ng pera? So, sa operations, of course, nanggagaling yung pera sa sales. Sa investing naman, if you have an investing cash flow, sales pa din naman nanggagaling. Pwedeng sa sales ng building or ng equipment ninyo, or dun sa sales ng investment like stock or bonds. So, nakabenta kayo ng stock, nakabenta kayo ng bonds. So, pasok siya sa investing cash flow. Sa financing naman is, paano kayo nakakakuha ng money in financing cash flow is equity from owners. So, naglalagay ng money yung owners. O kaya, sa bond issuance, nag-issue kayo ng bonds. Kinda similar sa investing, pero parehas din naman siyang bonds. So, nakatanggap kayo ng money from financing activity sa bonds. And then, another way to get money is through loan advances and proceeds. So, nag-loan kayo, kaya nagkaroon kayo ng money. So, it will be recorded under financing cash flow. So, lahat ng to is about inflows kung saan nakakatanggap kayo ng pera sa pamamagitan ng sales, bonds issuance, or loan. Sa outflows naman, kung saan palabas yung money. So, palabas yung money from any of this type of cash flow. So, sa operations, lumalabas ang money kapag bumibili kayo ng materials. Ito yung cost of goods or inventory. Ito yung pagbibili kayo ng materials to manufacture ninyo. Tapos, kapag nagbabayad kayo ng salaries and other expenses and taxes, or nagbabayad kayo ng interest ng utang ninyo. Okay? So, lahat yan, palabas yung money under operations cash flow. Sa investing cash flow naman, lumalabas ang money kapag bumibili kayo ng
panibagong building or equipment. So, kanina inflows is nakabenta kayo ng building or equipment nyo. Dito is bumili kayo ng building or equipment or bumili kayo ng investment. Bumili kayo ng stocks or bonds sa ibang company. So, ibig sabihin, nilabas nyo yung money. So, yan yung ibig sabihin na investing cash flow na outflows, palabas. Sa financing, lumalabas yung money kapag nagbabayad na kayo ng dividend dun sa mga investors ninyo o kaya nag-pay off na kayo ng bonds, like nag-mature na yung bonds, kailangan nyo na ibalik yung ininvest nilang money dun sa bonds. Or dun sa principal repayment on loans, kung saan binabayaran nyo yung loan, lumalabas yung pera. So, this is how outflows work in three different types of cash flow. Now, let's inspect itong cash flow statement. This is a monthly cash flow statement. So, as you can see here, meron siyang beginning cash ng January na 100,000. Then, yung kinita niya sa sales. And then, this one is negative. Ito yung pinambayad niya para sa materials. So, cash for inventory. Okay? So, it is less than 30,000. So, in the end, meron siyang cash na 80,000. At yung ending cash niya ng January will be the beginning cash for February. So, sa February, meron siyang 10,000 na sales at meron siyang ulit na binayaran na worth 40,000 for inventory. So, in the end, meron siyang 50,000. And then, this 50,000 is the beginning cash for March. Then, meron siyang sales na 20,000 at yung kanya naman cash for inventory is negative 70,000. So, in the end, wala na siyang cash. Okay? Zero yung kanyang ending cash. Kaya, by April, wala siyang cash, beginning cash. Tapos, too bad, wala rin siyang sales. And may binayaran siya na negative 15,000 for inventory. Ngayon, saan galing yung 5,000 ng May? Itong 5,000 na to, pwedeng galing siya sa loan or pwedeng galing siya sa equity from the owner. So, from this, nakita natin agad na merong injected na money for the beginning cash ng May. Good thing, kumita siya dito ng worth 30,000 at bumaba na yung kanyang biniling materials for inventory. So, in the end, meron siyang 25,000. So, in this situation, nangyayari ito sa negosyo. Okay. So, we will discuss more how to manage the cash flow sa mga susunod na slides natin. So, nangyayari na pwedeng wala ka ng money, wala ka ng cash at the end of the month, and then where are you going to find money? So, that's where loan enters. Or if you are not the owner, you can ask money dun sa owner to inject some cash or capital sa business. So, this is a sample ng cash flow projection. So, as you can see here, meron tayong beginning balance again. Tapos, yung cash from sales. And then, cash paid for goods. This one is actually the cost of goods sold. So, this one is an outflow. So, this is an outflow kung saan lumabas yung money. Kaya, ang net cash from sales is 125. So, 250 minus 125, now we have 125,000 na net cash from sales. So, iba pa muna ito sa beginning balance. And then, meron tayong sales tax collected. So, ito yung VAT natin. So, sa company kasi,
'Diba, kasama sa charging yung VAT. So, technically, you are collecting taxes. So, yung VAT amount na 12% dun sa sales ninyo, ito yung i-remit ninyo sa BIR. So, right now, it is an inflow. Kaya nandito siya sa inflows kasi pumasok sa inyo yung payment from the customer. Yung payment sa VAT. So, meron na tayong na total operational cash inflows. So, operational cash inflows is 17,500 unless meron pa kayong other na ways to collect cash kung saan pwede nyo siyang gamitin later for the outflows. So, right now, it is 17,500 tapos yung net cash from sales natin, it's 125,000. So, similar explanation para sa mga succeeding months. So, next is the operational cash outflows naman. So, ito yung lahat ng babayaran. As you can see here, dito sa taxes and licenses, kinolekta na kasi natin yung VAT. So, now, we need to pay the exact amount sa BIR. Kaya, nandito na siya sa cash outflows. And these are all the payables for each month. So, for the month of January, February, and so on. So, for the month of January, total operational cash outflows natin is 150,400. Tapos, itong net cash from operations, this one, ito yung 125,000 kanina, plus yung 17,500 from the operational cash inflow. Yan. So, again, ito yung net sales natin. Kasi binawasan natin yung cost of goods sold. So, in the end, we have 142,500. So, 142,500 okay, babawas natin, is less than the operational cash outflows at yung difference niya is negative 7,900. Ngayon, since it is negative, saan tayo kukuha ng money? Okay? Saan tayo kukuha ng panglaman dito? Ibig sabihin, hindi natin mababayaran lahat ng expenses natin ng buo. Kasi kulang tayo ng cash na 7,900. Alright? So, kailangan natin mag-take up ng loan. Kailangan natin kumuha ng money outside. Okay? So, same dito sa mga succeeding months, you need to get the total ng operational cash outflows, yung mga payables, yan. And then, deduct it dun sa net sales. So, sa net sales, we have yung gross sales, tapos less cost of goods sold, tapos yung total amount nito, you need to deduct the operational cash outflows. Ito yan. You need to deduct para makuha ninyo yung net cash from operations. So, right now, 2 buwan tayong negative. Ibig sabihin, kulang yung money. Ibig sabihin, we need to get money from the outside. Okay? Na hindi kayang ibigay ng sales natin. So, that's when we need to take up the loan or ask the owner, kung hindi man kayo yung owner, for more money. Pero since kayo yung owner sa feasibility, then you need to take a loan. So, now we have this cash outflows from financing and investments.
we have this pala. Cash inflows from financing and investment and cash outflows from financing and investment. So, kanina, meron na tayong information na kulang tayo sa cash. Ngayon, dito sa statement ng financing and investment inflows, we draw a credit. Okay? So, we borrowed 15,000 para magkaroon tayo ng money. So, ito 15,000. Yan. Tapos, this one is other loan pay down. Ibig sabihin, meron na tayong another loan na nauna. So, this is an outflow. This is an inflow. So, meron tayong 7,900 na deficit i-less natin siya dun sa nakuha natin money na 15,000 tsaka sa 1,500. So, it is 15,000 tapos minus 1,500 minus 7,900. So, in the end, ang total niyan is 5,600. Okay. Tapos, itong 5,600, ito yung net change in cash. So, ibig sabihin, meron na tayong pera. Hindi na tayo short. Okay? Ito yung sobra. Itong sobra na to, idadagdag natin siya dun sa beginning balance. So, kanina, ang beginning balance natin is 100,000. So, 100,000 plus yung natirang money, now we have 105,600. So, itong amount na to, ang beginning balance for February. Yan. So, just repeat the cycle. Yun yung, this is how cash flow projection works. Okay? So, kung ano yung ending balance from previous month, yun yung beginning balance ng next month. And you need to list down lahat ng expenses ninyo dun sa operational expenses ninyo para makuha ninyo yung net operational cash flow. Tapos, kapag kulang yung net operational cash flow ninyo, then, you need to take up this loan para makapag-inject ng money. Ngayon, if meron pa kayong binabayaran na utang, so kailangan yung i-acknowledge na meron pa kayong outflows from financing and investment na cash flow. So, outflow siya. Kapag wala kayong binabayaran na utang na previously, so wala na to. Tapos, if we will inspect natin itong February. So, this February, meron pa rin tayong binabayaran ng 1,500. Okay? So, naka-spread out na siya dun sa old loan na tinake. Okay? Tapos, dito sa March is bumili ng new equipment. Yan. Ano pa pwede natin makita? So, by April, itong 15,000, binayaran natin yung loan ng January na 15,000. Okay? So, ganyan yung overall look ng cash flow projection.